Tayo po ay nakakaranas no ng pang-araw-araw na demotivation, mga pagsubok na minsan iniisip ko, tuloy ko pa ba tong real estate? Ito bang real estate ay para sa akin? Wala ka ng pag-asa kung magbebenta ka pa, 'di ba? Kasi nga yung mga problema, 'di ba, nagpatong-patong. Nagpapatong-patong yung mga problema. Kaya minsan nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng motivation ulit na magbenta, minsan ganun eh, 'di ba? So tonight, sana makatulong po tong business lesson natin. After this business lesson, muli tayo po ay maging motivated, no? Para magtrabaho ulit dito sa ating hanap buhay, which is the real estate setting. So ito, ating mga key question. Yan. Okay. So, number one question is, what drives successful real estate agent to stay motivated? Second, how can Mapilas Realty agent maintain their motivation in the face of challenges? No? Kasi dito po at Mapilas Realty, we understand that staying motivated is crucial for success in the real estate industry. Selling properties can be challenging and it's natural to encounter setbacks. However, maintaining a level of motivation can make all the difference in achieving your goals and thriving in this business. Okay? So ano ba kailangan natin gawin? So pwede ba ako mag-request sa inyo na pwede bang basahin po natin to? Ayan. Sino po ba pwede mag-volunteer? Basahin po natin yung ating ano. Yan. Sino po pwede mag-volunteer? Basahin po yung number 1. Anyone po? Ako na lang po, sir. Sige, sir. Go ahead. Setting clear goals. To stay motivated, it's essential to have clear, achievable goals, whether it's closing a certain number of deals each month or earning a specific amount of commission. Having a target keeps you focused. Break down your long-term goals into smaller milestones to celebrate along the way, keeping your motivation high as you progress. Ayan. Thank you so much, sir, no, Sir Abid. So, ngayon, syempre tayo, di ba? As a real estate agent, no? Kumbaga, sa buhay natin, di ba? Kailangan meron tayong clear na goal, di ba? So, I'm sure, everyone is, mag-agree sa akin, di ba? Lahat tayo, gusto natin na meron tayong goal na gusto makuha dito sa real estate. Di ba? Ano ba yung mga goal na gusto mong makuha dito sa real estate? Syempre, number 1, gusto mong kumita, di ba? Kung gusto mong kumita, magkano yung komisyon? 'Di ba? So, minsan kasi, the reason why bakit tayo nade-demotivate kasi hindi natin alam minsan kung ano ba yung talaga yung gusto natin. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano ba yung mga gusto natin ma-achieve dito sa real estate. Kaya minsan, ang nangyayari is, kumbaga, wala tayong sinusundan, wala tayong tinitignan, kaya minsan madali tayo mag-give up or minsan nawawala na tayo ng gana kasi nga hindi masyadong hindi masyadong malalim yung dahilan natin. Pero syempre, I'm sure tayo naman, 'di ba? One of the reason why bakit ano ba yung goal natin dito is number 1, kumita. And of course, pag kumita ka, 'di ba? Gusto natin is makatulong, 'di ba? Ma-provide natin yung mga needs ng mga pangangailangan ng ating pamilya. 'Di ba? Gusto natin na mabigyan sila ng magandang buhay. Gusto natin na maiangat natin sa kahirapan yung mga mahal natin sa buhay, yung pamilya natin. Or siguro baka meron kang gustong biling bagay, gusto mo makabili ng sasakyan, bahay, lupa. 'Di ba? May mga pangarap tayo na gusto nating makuha. So dito, kailangan lang po is dapat clear, no? Yung pong goal natin dapat clear. Malinaw sa atin, ano ba yung gusto natin marating dito sa real estate? Kasi every time na panghihinaan ka, every time na madedemotivate ka, isipin mo lang ulit yung mga goals mo eh. 'Di ba? Isipin mo lang bakit mo siya ginagawa. Isipin mo lang yung deepest why mo. Para kanino ko to ginagawa. 'Di ba? Siyempre, kunyari, tayo lahat gusto natin, ginagawa natin to para sa mga anak natin, 'di ba?
Especially dito, yung mga kasama natin dito, mga housewife, mga sales partner natin, di ba? Tayo lahat dito, halos may mga pamilya na tayo, may mga anak na tayo. So every time na nade-demotivate ka, tingnan mo lang, di ba? Tingnan mo lang yung pamilya mo. Kumbaga, doon tayo lalo magsusubikap na kailangan ko pa talaga magsipag, kailangan ko pa talagang gawin yung dapat gawin para mabigay ko yung goals ko para sa family ko. Kasi alam ko, I'm sure everyone will agree na ginagawa natin to para sa pamilya, di ba? Lahat tayo, di ba? Gusto natin. Aside from our personal goals, ginagawa natin to for our family. So, kailangan po clear sa atin kung ano ba yung gusto natin marating dito sa real estate. No? Para we can stay motivated every day. Di ba? Pagising mo sa umaga, di ba? Actually, ang pinaka the best motivation dito, pagbukas mo ng wallet mo eh. 'Di ba? Pagbukas mo ng wallet mo, pagbukas mo ng bank account mo, magkano laman? 'Di ba? Minsan nagiging motivation na natin 'yun eh. Buksan mo yung wallet mo ngayon. Magkano laman ng wallet? 'Di ba? So kapag nakita natin laman ng wallet, konti ang laman or worse, walang laman, dapat lalo tayong magsipag. 'Di ba? Lalo pa tayong magpursige na mag-posting, lalo pa tayong magpursige na kumausap na maraming kliyente kasi ano yan, short tayo sa budget eh, di ba? Hindi natin mabigay yung mga pangangailangan ng mga pamilya natin. Kumbaga, hindi natin mabigay yung pinaka the best kasi we want the best, di ba? Lahat tayo gusto natin yung best for our family. So, isa po yun sa mga lagi na natin iisipin every time po na na-demotivate tayo or every time po na pinanghihinaan tayo. Okay, so we have to set our goals very clear. Dapat malinaw na malinaw sa atin, ano ba yung gusto natin marating dito sa real estate? Ano ba yung mga goals na gusto natin makuha? Okay? Yun pa yung ibig sabihin ng pag-set ng goals. Number two, ayan, pwede ba mag-request ulit? Basahin po ninyo. Sino po pwede magbasa? Number two, Embracing continuous learning. ayan. Sige, Ma'am RC, go ahead po. Ayan. Thank you so much for sa pag-volunteer. Sige, Ma'am RC, pakibasa po. Nakamute ka ulit, ma'am. Wait lang. Sige, ma'am. Unmute ko po. Embracing continuous learning. The real estate industry is ever evolving and staying ahead requires a commitment to learning. Attend seminars, read industry news, and take courses to sharpen your skills. The more knowledgeable you are, the more confident and motivated you'll feel. Remember, knowledge is power and it fuels your drive to succeed. Ayan. Okay. Thank you so much, Ma'am RC, no? So, yun. So, embracing continuous learning. So, that's why tayo po, kami po mga leader, the manager, the director, and our bosses po, kami po ay nag-iisip palagi, ano ba yung pwede natin ituro pa sa ating mga kasama para they can stay motivated. Kasi if you are well-equipped, no, nadadagdagan yung confidence natin and mas nagiging motivated tayo at committed tayo, di ba? Parang pabibagong learnings, di ba? Kaya tulad po nito, it's very important na tayo po ay continuous ang learning, di ba? Kasi ang learning po kasi hindi tumitigil yan, no? Actually, yung mga successful na tao, talaga ano po yan, aral ng aral po yan, di ba? So, dito po, kaya let's grab the opportunity na tayo po ay nag-a-attend ng ganitong mga pagtitipon, kung meron tayong meeting, meron tayong mga training, product knowledge seminar, 'di ba? Meron tayong mga business lessons. It's very important na umattend tayo kasi nakakatulong ito for us to move forward and mas naging confident tayo, 'di ba? Kasi kumbaga dahil maraming learnings ang pumapasok sa iyo, mas advantage mo 'yon na kapag lumabas ka, mas confident ka, mas motivated ka. Sabi nga dito, 'di ba? Knowledge is power and it fuels your drive to succeed. Okay? Kaya as much as possible, kung may opportunity, may pagkakataon naman, no? Especially Zoom lang naman po, let's join the Zoom meeting.
So, usually, 1 hour lang naman to eh. 'Di ba? Tsaka Zoom lang naman, may cellphone, basta may internet ka. So, you can join. And if may opportunity naman na available ka face-to-face, meron tayong mga schedule, pinopost naman po natin sa GC, it's very important na nakakapag-attend tayo. Kasi I'm sure naman, kahit pa paano, meron tayong natututunan, di ba? At the end of the meeting, eh, pagkatapos doon, sigurado ako meron kang aha moments, di ba? Mas lalo ka na motivate. So it's very important po na continuous po yung learning. So you can read books, di ba? You can read books, you can watch videos, no? Maraming available dyan sa internet, mga short form video, mga ano lang, mga maikling video, meron naman din sa YouTube. Yan. So tayo naman po, nag-create na rin tayo ng video content. So, doon, nag-share tayo doon about real estate tips, mga, paano nga ba, mga real estate agent sales tip, usapang hente. So, nag-create na rin po tayo ng video, no? Para at least, kahit pa paano, nakapagbigay tayo ng value, no? Sa ating mga kasama. So, kaya pa continuous po yung learning. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po dapat yung ating pag-aaral. So, hindi tayo humihinto, especially, no, kung feeling mo na konti pa lang yung benta, nagsisimula ka pa lang, the more na dapat tayo nag-aaral. Pero kung feeling mo naman, ikaw ay magaling na, dapat mas mag-aral tayo para lalo tayo mag-improve. Okay? So, dapat po embrace po natin yung continuous learning. Dapat po hindi nag-stop. Kaya importante po sana na makapag-attend po tayo ng ganitong session or kung meron tayong mga other meeting, trainings, very important na makapag-attend po tayo. Okay? So next. Yan. Number 3. Yan. Sino pwede mag-volunteer? Number 3 po. Yan. Wala po kayo mahihiya. So, basahin lang po natin yung number 3. Pwede umulit kung gusto umulit. Para meron lang tayong participation. Okay? Ano lang ulit po. Sige sir, go ahead sir, Abby. Number 3, building a strong support network. Surround yourself with positive influences, colleagues, mentors, and even friends and family. A strong support network can provide encouragement during tough times and celebrate your success with you. At Mapilas Realty, we pride ourselves on fostering a supportive community where everyone is committed to helping each other grow. Yes, thank you so much, sir. No? Napakaganda ng message na to. Building a strong support network. So, di ba tayo, one of the core values, if nakapag-attend po kayo no business lesson ng mga nakarang linggo, di ba? We tackle about the core values of Mapilas Realty, which is the unity. Di ba? So, unity, ibig sabihin, pagtutulungan. Di ba? So, surround yourself with positive influences. So tayo naman dito sa Team Elite Empire, we are very positive. So kaya sabi ko po sa inyo, no, tulungan po natin yung bawat isa. Kasi sabi ko nga, alam ko po lahat tayo, meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong personal problem, personal challenges. Baka kasi yung ating mga kasama, kailangan lang ng konting tapik, 'di ba? Kailangan lang ng konting push, 'di ba? Kailangan lang ng konting support na co-agent, kasama, huwag kang titigil, 'di ba? Kasi baka yung alam mo yung pag encourage natin sa kanila is ma-motivate natin sila tapos ma-push po natin ulit. So para kumbaga malaking malaking impact din yun, 'di ba? Kasi pag dumating sa point naman na ikaw naman yung pinanghihilaan, 'di ba? Andun yung support system, 'di ba? So, andiyan po yung mga mentors, kami po, hindi kami mapapagod, hindi kami magsasawa. Although kami po personally, dahil kami po ay tao din, kami po ay nagkakamali, kami po ay may emotion din, kami po ay nasasaktan din. So, ako personally, dumadaan din tayo sa mga personal challenges.
no? Pero syempre, hindi na po namin sinasabi sa inyo yon at hindi namin po pinapakita sa inyo yun kasi kumbaga, yung po mga pinagdadaanan namin, 'di ba? Kapag nakita po ninyo kami, nakangiti lang kami. Pero deep inside, meron din po kami pinagdadaanan, 'di ba? So alam ko po kayo din, ganoon din po. So let's help each other. No, let's push, kumbaga, hilahat po tayo pataas. So kapag nakita mo yung kasama mo na dati active, yung kasama mo na dating laging umaattend, laging nandiyan, tapos somehow parang biglang unti-unti tumahimik. So baka meron kasi siya pinagdadaanan. 'Di ba? Pwede natin kamustahin and then let's push them, let's encourage them, let's motivate them. So na wag silang titigil, wag tayong titigil. 'Di ba? Kasi alam naman natin dito sa real estate, napakalaki ng opportunity eh. So, kumbaga, let's build a strong support network. 'Di ba? Kumbaga, dito sa Team Elite Empire, dito sa Mapinas Realty, nandun yung unity. So, kaya po kapag gano'n, may nakita kayo kasama natin na medyo hindi na naging active or paunti-unti naglalaylo, so pwede natin sila kamustahin. Let's support each other. Kasi napakaganda po tignan ang isang team, ang isang company na nagtutulungan, 'di ba po? So, yun po yung actually pina-practice na rin natin 'yan. So, let's continue lang, no? Let's continue lang na let's push each other na maging successful dito sa ating business. So, yun, support network, unity. In short, unity po. Okay, so next, number 4. Ayan. Baka meron po sa inyo kung gusto mag-volunteer or ulit-ulit si sir. Ayan. Meron po ba sa inyo gusto magbasa po? Mag-admit lang po kayo. Ayan. Ayan. I want to hear I want to hear other voices para ano naman tayo. Or si Sir Abby, pwede rin naman. Kung gusto niyo ulit basahin. Sige, sir. Sige, sige. Okay na po. Ayan, sige. Uh, Sige sir, Number 4, meron akong star sa akin mamaya. Parang estudyante lang nung may star. celebrating small wins. Recognize and reward yourself for even the small achievements. Did you set a new appointment? Did you make progress with challenging clients? Celebrate it. These small victories add up and keep your motivation alive, driving you to achieve even bigger wins. Yes, tama, no? Thank you so much, sir. So, celebrating small wins. Kasi, baka kasi tayo, frustrate tayo na, Coach, ginawa ka naman yung best ko. Coach, pero wala pa rin results. Pero di mo napansin, paunti-unti, meron ka ng progress eh. Di ba? Especially, bago ka lang. Nung bago ka, meron ka bang alam? Siyempre, di ba, wala pa tayo masyadong alam. So, pero nung nagatin tayo ng mga trainings, paunti-unti, meron tayong nalalaman. So, with that, you can celebrate na din. That's small wins. Di ba? Kasi dati wala ka namang alam eh. But because of real estate, sa mga training, paunti-unti, meron ka natututunan. Kliyente, no? May kliyente ka, di ba? Hindi sumipot. No? Tapos, dahil hindi siya sumipot or hindi siya nagpakita, no, meron kang makukuhang aral dun eh. Meron kang makukuhang lessons eh. Diba? Kumbaga, i-celebrate mo yung mga learnings na natutunan mo. Kapag nakabenta ka ng isa, celebrate mo din yun. Small wins yun. Ibig sabihin, meron kang na-achieve. Kung meron kang challenges, diba, sa buhay, in our personal life, meron kang mga challenges na nalagpasan, celebrate it. Diba? Kasi, minsan tayo, tinitingnan na natin kagad yung malaking picture. Gusto natin ng malaking victory. So, paano natin ma-appreciate yung malaking victory kung yung small victory, hindi natin siya, small wins, hindi natin siya nasa-celebrate. So, be grateful, di ba? Be grateful sa mga nangyayari sa iyo everyday, di ba? The fact na humingi ka, no? The fact na nabubuhay tayo, let's celebrate. Kasi that's a win, di ba? Pagising mo sa umaga, di ba? Magpasalamat ka. Kasi buhay pa tayo eh. Di ba? Habang may buhay po tayo, may pag-asa. So, we have to celebrate it. Kasi pag nakita natin yun na we are very grateful,
napakaganda kasi na very positive yung outlook natin sa buhay. Kahit merong negative na nangyayari, positive pa rin po yung nakikita natin. So let's celebrate po yung mga small wins. Tingnan mo, appreciate mo yung surroundings mo, 'di ba? Kasama mo yung mga anak mo, 'di ba? Nasa bahay ka, no? Na kasama mo yung family mo. Pero syempre, we are aiming for bigger goals, 'di ba? We are aiming for mas malaking achievements. Pero kailangan kasi, kahit yung mga maliliit lang, let's celebrate it. Okay? Kumbaga, being grateful sa lahat ng mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw. So, we have to celebrate it. Diba? So yun. So, we have to celebrate small wins. So, thank you so much, Sir Abby. So, next. Yan. Number 5. Sige. Admit lang po ang gusto mag-volunteer. Si Sir Abby, meron na siya sa aking star. Sige po, admit lang po tayo ulit. Baka gusto magbasa. Pa-practice po ulit yung ating reading, ano. Diba? Parang ko na lang Staying nag-aaral na positive. ulit. No? Ayun, sige, meron. Si Ma'am RC ata. Resilient. Real estate selling is not without its challenges, but staying positive is key. Focus on what you can control and don't let setbacks discourage you. Use challenges as learning experiences. Remember, every no brings you closer to a yes, and each obstacle is an opportunity for growth. Yes. Thank you so much, Ma'am RC. Meron ka na din pong star sa Yes, akin. thank you. Kunin namin yung Para star mga na yan. estudyante lang, eh, no? Ayan, meron tayo Opo. mga first honor, second honor. Yan. So, thank you so much, Ma'am RC Dizon. So, Yes, stay ma'am. positive and resilient. No? Yes, thank you. Realistic sa buhay at hanap buhay po natin, yung mga challenges talaga, hindi natin maiwasan na yung mga challenges. Actually, yung mga challenges na yun, parte po yan ng proseso, di ba? Parte yan ng success natin. Kasi without the challenges, tama ka, boring naman. Diba? Pero habang ikaw po ay nakakaranas ng mga challenges, you have to stay positive always. 'Di ba? Gaya na sabi ko kanina, dapat laging positibo yung pananaw natin sa buhay. Laging positive po yung nakikita natin. 'Di ba? Tumingin ka sa paligid mo, dapat puro positive po yung nakikita natin. Kumbaga, focus on what you control. Ibig sabihin po niyan, mag-focus lang po tayo dun sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Yung mga bagay na hindi po natin kaya kontrolin, ano ba yung mga bagay na hindi natin kaya kontrolin? Kunyari, weather. Diba? Umulan, bumagyo. Diba? Especially nung nakaraan, no, nabalitaan ko si Sir Arnel na taga Valenzuela, bumaha ata sa kanila kasi meron siyang sinasaking video, pumasok po yung tubig doon sa bahay nila. So, kinamusta ko si Sir Arnel, kamusta na siya. So parang ano yata, parang yung tubig talagang mataas na. So yung mga mga pagkakataon po, hindi po natin yon control, 'di ba? Bumagyo, 'di ba? Control mo ba yung bagyo? Syempre hindi natin control yung bagyo. Pero bumagyo, ano ang kailangan, ano po yung pwede natin makontrol? Yung response natin dun sa sitwasyon, 'di ba? Kasi bumagyo, so kumbaga imbes na tingnan mo yung negative side, you're looking for positive side. Kasi bakit? Safe pa din naman tayo eh, di ba? Kumbaga, at least we are safe as we speak right now, magkakasama po tayo. Safe po tayo lahat. Although, syempre, minsan, nakaka-demotivate, nakakawala ng gana. No? Kasi pinaghirapan natin. Tapos, biglang umulan, tapos binaha. Pero we are looking at the positive side that we are safe, di ba? Tapos kumbaga, may opportunity pa din naman na makabangon ulit, makabawi ulit. So parang ganun po yan. Staying positive and resilient, kung ano man yung mga sakuna, kung ano man po yung mga pagsubok na dumarating sa atin, kumbaga, lagi tayo nag-stay positive. And use that challenges for learnings. Diba tayo, minsan, meron tayong kausap na kliyente. Diba? Ang tagal natin kausap. Tapos, sasabihin lang sa'yo, no, hindi ako bibili, di ba? Binigyan mo na lahat. Binigyan mo na yung computation, binigyan mo na yung mga materials, yung mga details. Minsan nga, na-tripping mo na eh. Pero at the end of the day, sasabihin sa'yo,
No, hindi ako magbibili, 'di ba? O minsan nga nag-inquire na sa'yo tapos hindi pa sa'yo bumili. Na-training mo na, hindi pa sa'yo yung bumili, 'di ba? Pero in every no kasi is paunti-unti napupunta yan sa yes eh. As long as na hindi ka tumitigil. Pero baka kasi nag-no sa'yo ng isa, pangalawa nag-no sa'yo, baka kasi yung pangatlo mag-yes na. Pero ang nangyayari kasi, yung first na try mo, nag-fail ka, second try mo, nag-fail ka, pagdating ng third, nag-stop ka. Pero di mo pala alam, yung pangatlong kausap ng kliyente, yes na pala yon, 'di ba? So, kailangan tuloy-tuloy lang, no? Para at least you have to stay positive. Na isipin mo, yes, meron akong low ngayon, pero bukas meron akong yes. 'Di ba? So, kumbaga, yun dapat ang tinitingnan natin na each obstacle po is an opportunity for growth. No? Kung ano ba yung nararanasan natin ngayon is, ano po yan, opportunity yan for growth. Kasi, 'di ba, lahat naman tayo, paano ka mag-grow kung hindi ka nakakaranas ng challenges? 'Di ba? Paano ka mag-grow kung hindi ka nakaranas ng malaking problema? Kaya tayo po, as much as possible, na mas maganda nga, maraming challenges eh. Kasi kapag mas marami kang challenges na nalagpasan, ibig sabihin, nag-grow tayo. So wag po natin, tingnan natin na positive side, na kapag merong challenges na dumating sa atin, isipin natin yun as room for improvement. Kasi kapag nalagpasan mo yung challenges na yun, definitely, may success na naghihintay sa'yo. Pero if you stop, 'di ba? May problema, hindi mo hinarap, paano ka mag-grow at paano mo makukuha yung mga pangarap mo sa buhay kung tumigil tayo, 'di ba? So yun po ibig sabihin na stay positive and resilient. Kung ano man po yung mga sakuna, kung ano man po yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Yan definitely, malalagpasan mo yan. Kasi alam ko po, kaya mo yan. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Naniniwala ako sa potential mo. So you have to trust yourself, you have to believe yourself in yourself. So staying positive and resilient. So yon. So next po tayo, number 6. Ayan, pakibasa po ulit. Ayan. Go, go, go. Number 6 po. Saan yung mga kaklase natin? Ba't walang nagre-resign? So, ba't Ayan. walang mga kaklase natin? Classmates, attention, attention. O, classmates daw. Ayan. Classmate daw, classmate. Naiya si classmate. Sige, sir. Sige pa, Okay, ma'am. visualizing success. Take time. It's day to visualize your success. Imagine closing a big deal or helping a client find their dream home. Visualization is a powerful tool that can boost your confidence and it keeps your motivation level high. When you can see your success, you're more likely to achieve it. Yes, tama. Thank you so much, Ma'am RC. Pwede ba akong mag-request for everyone? Can you please open your camera lang? Ayan. Kung hindi nga makapag-open is okay. Pero as long as na ikaw po ay naririnig mo ko ngayon, di ba? Pupunta ka sa isang lugar na tahimik, na boses ko lang yung naririnig mo. Okay? Pupunta ka sa isang lugar na tahimik, na walang distraction. And I just want you to close your eyes. No? Close your eyes and habang naririnig mo tong boses ko, no? Just imagine your dreams. Ano ba yung mga goals mo sa buhay? Ano ba yung gusto mong marating? Gusto mo ba makabili ng sasakyan, driving your own car? Ikaw ay ngayon ay nakatira sa pangarap mong bahay, 'di ba? Imagine mo na yung nabibigay mo na yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Imagine mo na kapag meron silang gustong ipabili sa'yo, nabibili mo na, nakatira ka sa pangarap mong bahay, nakuha mo na yung dreams na gusto mo. Imagine yourself na yung mga goals na yon ay nakuha mo na. Just imagine yourself, kung gusto mo mag-travel, ngayon, nag-travel ka,
pumunta ka sa isang lugar na pinapangarap mo, isipin mo yung sarili mo na nandun ka na. Imagine yourself, dahil nagsipag ka, dahil hindi ka tumigil, dahil nagpursige ka, dahil nagsumikap ka, ngayon, andyan na yung goals mo. May utang ka, nabayaran mo na. Dating hinahabol ka ng credit, nabayaran mo na. Just imagine yourself, you are financially free, you have the time freedom, lahat ng pangangailangan ng pamilya mo nabibigay mo na. Imagine yourself na yung dreams mo nakuha mo na. Ano po yung naramdaman po ninyo? Ano yung feeling na andun ka na nakuha mo na yung pangarap mo? What do you feel? Ano po naramdaman po ninyo? Can you comment in our chat box? Ano yung pakiramdam na nakuha mo na yung mga pangarap mo? Because of real estate, nakuha mo na yung mga pangarap mo. What do you feel? Anong nararamdaman mo? Masaya ka ba? Malungkot ka ba? Excited ka ba? Ano po yung nararamdaman mo ninyo? Kaya gusto ko makita sa ating chat box. Ayan. Kung narinig po yung boses ko, sana I hope clear po yung boses ko, no? Na narinig yung aking boses. Ayan. Masaya, sabi ni Ma'am Ping. Di ba? So, just imagine every day. Tingnan mo lang, isipin mo lang ulit yung mga pangarap mo. And ano yun kumbaga, it will change your life na minsan, kahit may problema, dahil mas nangibabaw yung gusto mo mangyari, mas nangibabaw yung pangarap mo, mas lalo ka na mamotivate. Di ba? Mas lalo ka na mamotivate kasi iniisip mo na nakuha mo na yung success na gusto mo makuha. Di ba? Iniisip mo na nakapag-close ka ng sale, di ba? Meron ka na mga reservation, ang dami mo ng benta, kumikita ka na, may commission ka na. Kumbaga, that's the law of attraction. If you're familiar with law of attraction, can you please type 1? Kung nabasa nyo na po yung law of attraction or if you are familiar with law of attraction. Sa law of attraction po kasi, kung ano po yung iniisip natin, yun po ang nangyayari. Hindi po nyo po ba napansin yun? Kung iniisip mo puro problema, darating sa'yo puro problema. Pero kung iniisip mo is puro positive, ang nangyayari po sa'yo, puro positive ang nangyayari. Kung iniisip mo na mahirap magbenta, definitely hindi ka makakabenta. Pero kung iniisip mo na makakabenta ka, iniisip mo na marami ka ng benta, bigla na lang merong kliyente mag-PM sa'yo, merong kliyente tatawag sa'yo. So, ganun po sa buhay at hanap buhay natin. You have to visualize your success. Diba? Kung ano iniisip, yun ang mangyayari. Hindi nyo po napansin. Kung ano iniisip mo, yun ang nangyayari. Yan, be careful po, no? Be careful kung ano po yung pinapasok natin sa mindset natin. Kung ano po yung pinapasok natin sa utak natin. Kasi, the mind is very powerful. Kung ano po yung iniisip mo, yun po yung magiging thoughts mo. Kung ano yung sinabi mo, yun po yung magiging action natin. Kaya pag sinabing, di ako makakabenta, inisip mo di ka makakabenta, lalabas sa bibig mo yon at gagawin ng katawan mo na hindi ka makakabenta, hindi ka nagagawa ng aksyon. Pero pag inisip mo, makakabenta ako, lumabas sa bibig mo, di mo na malayat, gumalaw na yung katawan mo, nagtrabaho ka, nakabenta ka. Kaya be careful po kung ano yung pinapasok nating information sa ating utak. No? Piliin lang po natin, no? Kung negative, medyo iwasan na natin. Pero kung positive, observe po natin yon. Observe the positive energy. Kaya, kaya be careful din kung ano pinapasok natin sa mindset natin. Kasi, kung ano pinapasok natin sa mindset natin, yun ang nangyayari po. Kasi mind is very powerful. All the successful people po, nag-umpisa lang po yan sa mindset nila. Nakita lang nila yung sarili nila, in-imagine lang po nila yung sarili nila na nandun na sila. Tapos, one day, dumating na sila doon sa success. So, dapat po tayo ganun din eh. So, for us to become motivated, visualize your success. Nandun ka na sa point ng buhay mo na nakuha mo na yung success. So, yun po dapat yung lagi nating isipin na you are very successful. Isipin mo na one day, andun ka na sa stage, especially, di ba, this coming October, we will have our anniversary. Attend po kayo. Tapos imagine yourself
na ikaw yung nandoon sa stage. Imagine yourself na ikaw yung umahawak ng trophy. Imagine yourself na ikaw yung nare-recognize, nakatanggap ng awards. And believe me, no? After a year, ikaw naman yung nasa stage. Kasi sinabi na po yan ng ilan natin mga kasama na coach, next year ako dyan aakyat. And nangyari nga, umakit sa stage, may award. So dapat magano pa maging mindset natin na coach ako coach, bebenta ako. Makakabenta ko na marami coach. Kikita ko ng malaki dito sa real estate. So visualize your success. Yan, sabi ni Ma'am May, kung anong iniisip, yun ang nangyayari. Correct. Tama po yun. Okay? Okay, so last one. Number 7. Okay? Go ahead, number 7 po. Last one na lang po yan. Classmates. Nababasa po ba? You can landscape your cellphone po para naka-zoom siya. Ayan. Si Babay, baka gusto basahin, nakita ko siya eh. Di ba? Malabo ang mata. Wala ba iba tamang? Siguro kaya siguro iba hindi ano eh. Sige, baka anyone na po, pwede tumulong kay Ma'am. Anyone po na pwede tumulong kay Ma'am Bay? Cum laude na ako niyan. Kung wala din na si Ma'am. Meron na siyang medal. Okay, sige. Okay. Keeping your why in focus. Why did you choose a career in real estate? Whatever whether it's financial freedom, helping others find their dream homes, or personal growth. Keeping your why in focus helps sustain your motivation. Whenever you feel your motivation revise your reasons and reignite that fire within. Maliliit kasi. Yes. Okay po. So, kailangan natin pasiklabit ulit, di ba, yung ating reasons bakit natin ginagawa to. So again, I just want to ask again, no, what is your deepest why? So bakit po natin ginagawa yung real estate? Bakit tayo sumali dito the first place? On the first day of the seminar, di ba? The first day, ano ba yung deepest why mo? Bakit mo siya ginagawa? Bakit mo ginagawa yung real estate? Bakit gusto mo siyang gawin? Di ba? So lahat tayo siguro, ginagawa natin to, siyempre, number 1 for our personal goals. Pero siyempre, ang pinaka deepest why natin, this is for our family. Tama kasi lahat naman dito, pamilyado na, di ba? Ginagawa natin itong real estate para bigyan natin ng magandang buhay, no, yung pamilya natin. Kasi alam ko po, lahat tayo, dumaan po tayo sa hirap. And ayaw natin na maranasan ng mga anak natin yung hirap na dinanas po natin, di ba? So the reason why, bakit po natin ginagawa itong real estate? Because, number 1, gusto natin maihahon yung ating pamilya sa kahirapan. So every time po na de-demotivate ka, every time na may pinagdadaanan ka, keeping your why in focus. Isipin mo lang ulit, bakit ko ito ginagawa? Para kanino? Ano ba yung mga goals and dreams ko sa buhay? Bakit ko siya ginagawa? Kasi kalong po ninyo, pag inisip po ninyo yung why nyo, kahit pagod na pagod ka, bigla ka lalakas eh. Di ba? Tingnan mo lang yung anak mo. Di ba? Tingnan mo yung deepest why mo, kahit na pagod ka na. Para ka magkakaroon ng superpower ulit, para magtrabaho ulit. Di ba? Ganun yun eh. Di ba tayo, especially mga nanay. Di ba? Mga nanay, makita lang yung anak nila, kahit pagod sila, nawawala yung pagod eh. Di ba? So, ganun din po dito sa real estate. If you want to become successful and maging motivated ka everyday, kasi po yung motivation is temporary eh. Di ba? Nag-uusap tayo ngayon. Nabigyan ko po kayo ng konting motivation. Pero tomorrow, dadaan yung ilang araw, medyo paunti-unti nawawala ulit yung apoy, nawawala yung motivation. Pero alam po niyo, what's the best motivation? So, yung deepest why mo eh. Di ba? Yung pamilya mo, yung pangarap mo, yung goals mo. Yun po yung pinaka-the best motivation.
Kasi gaya na sabi ko, ako, nakapag-attend po kayo ngayon, siguro kahit papaano, nag, kahit papaano siguro, na-motivate ko kayo ng konti. Pero after this kasi, after ng meeting natin, di ba? Paunti-unti nawawala yung motivation eh. Pero kapag iniisip mo yung deepest why mo, para kanino mo to ginagawa, para saan, para kanino, hindi ka mawawala ng motivation. Kahit na pagod ka na. So, keeping your why in focus. Isipin mo, para kanino mo to ginagawa? Para sa family mo? Para sa anak mo? Meron ka mga goals na gusto makuha? Yung pangarap mo gusto mo makuha? Hindi ka maliligaw. And you can sustain your motivation every day. Every day you are motivated. And if you are motivated every day, lalo tayo magsisipag. Diba? Kumbaga, kahit may problema dumating, ano na sa iyo, kumbaga, immune ka na. Kahit may meron kang challenges na pinagdadaanan, ano na lang sa iyo, kumbaga, mali-mali na lang sa iyo. Kasi nga, mas nagibabaw po sa iyo yung why. So, yun po yung number 7 na keeping your why in focus. Okay? In conclusion, bago po tayo magtapos, motivation is the fuel that drive us to reach our goals in the competitive world of real estate. By setting your clear goals, embracing continuous learning, build the support network, celebrating small wins, staying positive, visualizing success, and keeping your why in focus, you can maintain the motivation needed to strive in the industry. At Papilas Realty, we believe in the potential of every agent. So we believe po sa inyo, naniniwala po kami sa kakayahan ng bawat isa. And staying motivated is key to unlocking that potential. Let's keep pushing forward as the best people in the real estate industry.